Mabuhay mga Malaya. So sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa isla ulit at excited akong ibahagi dahil maraming mga ganap. So panoorin niyo yung video hanggang sa dulo. So ito yung umaga na naghahanda kami para sa pagdating ng mga unang grupo na mag-retreat dito sa isla. So mga Filipino itong group na unang mag-retreat dito. So naghahanda kami ngayon at sasalubungin naman sila ng meditation music with Micah. The glow in the island is very different from the city. Talaga? Yeah. So ito naman yung araw ng sound healing. So sumama ako dito para magsagawa nga nitong sound healing session. Tapos bahagi din ng retreat nila ang incense making. So ako naman dito ang mag-facilitate ng incense making workshop na may kinalaman sa tradisyon din natin. Kumbaga inspired ito sa traditional Filipino incense culture or incense related na mga usapin. So ayan, at nagsisimula na akong mag-intro at magbahagi ng mga bagay na may kinalaman sa kultura at tradisyon ng pagpapausok dito sa ating bansa, especially sa pre-colonial ways. Araw kaya. Hanggang sa maging ano na siya, mag-dry siya. So you don't need, may mga meron po candy share. Yeah, as long as medyo nararamdaman mo na yung aroma niya. Kanyang, blend na yung kanyang aroma. You can use your more po. Yeah, kasi ano siya, gagawin natin sa mukha. Lipat ako ngayon ng room. So, dati akong nag-stay dyan sa mga tents. Pero kakagamitin kasi yung tent. Hindi ko alam kung nalip. Ambot. Kuno padri. Saan eh? Kani? Hindi, dato yan. Dato. Kani? Sunod ana? Kana mismo? Sige, salamat. Naikatre. Oh, this is actually perfect. Kaharap ko lang yung dagat. Nabalhin na kaya akong mga bag dali. Ayun. Wala pang akong bag. Agawin. Tingnan muna tayo dito.
So medyo maulan dito, pero actually mas gusto ko yan kasi hindi mainit. So dito sa isla, hindi lang tao yung mga kaibigan ko, pati mga hayop, kinaibigan ko na rin sa tinagal-tagal ko magbabalik-balik dito. Pati isda na train ko na makinig kapag nag-whistle ako. So tuwing lalapit ako sa dalampasigan o magtatampisaw ako, lumalapit sila pag naririnig nila yung whistle ko. Tapos sumusunod sila kapag lumalangoy din ako. Pero itong mga Nemo, hindi ko yan sila ginagambala dyan talaga sa kanilang bahay. So low tide lang kasi kaya nakita ko sila dyan. So nanguha pa rin kami ng lato. May nauna na sa amin kanina kaya konti na lang ngayon. Lato kayo dyan. Nakadami na kami ng lato. Nung isang araw, kausap ko si Micah. Nag-uusap kami tungkol sa Blue Lotus. Sabi ko, hindi ko pa natatry. Sana next time masubukan ko. And wala. Pagdating ni Hailey, may dala pala siyang Blue Lotus at nag-aya siya na mag-Blue Lotus ceremony para salubungin ang New Moon. Well, you mean like it's third eye activating. It's the sacred blue lily of Egypt. It's like very like spiritual. Like in line with your heart if you like, or whatever you feel, and just take some time to look into it, to smell it, just notice what it brings. Hindi man tradisyonal ang Blue Lotus para sa atin, pero mukhang uulitin ko pa ito kasi napakalino kung napanaginipan yung nanay ko na namayapa na 15 years ago. Bihirang-bihira ko lang siyang mapanaginipan, pero that night napakalinaw ng panaginip ko sa kanya. Counterclockwise. Yeah, counterclockwise. Kasi we need to connect sa past means the time in order for us to receive the message from our ancestors. Magkakaroon tayo ng quick prayer or so anything about ancestors. Think of that. Yeah. Tapos? Yeah, keep playing kung mayroon ka pang nakukuha. Based sa omen kanina, nung ina-observe ko yung process ng reading. So ito naman yung araw na nagawa kami ng nganga ceremony. Dito inintroduce ko kay Hailey, isa sa wellness team dito, and at the same time siya rin yung magpapa-retreat naman sa next group na galing ng Australia kasi Australian siya, tas lahat ng guests niya mga Australian. So pinahagi ko din sa kanya dito yung nganga ceremony at yung mga kwentong kultura at tradisyon na kabahagi ng nganga. Actually nandito rin si Prem, yung wellness director. Filipino siya pero malaking bahagi ng buhay niya sa Amerika, kaya gusto ko din na ma-introduce sa kanya ang nganga ceremony. So dito sa nganga kasi may mga iba't ibang part ito. Merong yung pag-honor, merong pag-aalay nga nung nganga mismo, meditation, ganyan. Tapos may bahagi talaga dito yung ngunguyain mo yung nganga. Kapag first time mo magnganga, medyo may kakaibang effect sa body mo. So para kang malalasing, mahihilo, ganon. So lalo na kapag bago ka talaga. So eto na nga at nagnguya-nguya na sila ng nganga. So mag-start na ito ng mismong actual na experience nila. So panoorin natin kung paano mag-react yung kanilang sistema sa after mag-take na first time mag-take na nganga sa buong buhay nila. At ito yung naging result. See what I'm doing? No. I am because you are not facing here. I don't want to look in your mouth. Oh my god. Is that rude? No, but traditionally we have to face each other. Okay, I'm the one that's like. And the position should be like this. I can't stand up. Like this? Oh yeah, I like this. But I gotta look down. Is that okay? No. What? What are you doing? Which is high. I'm feeling something. I'm feeling something. Just feel the experience. It's just once in a lifetime. So it's definitely, girl. I'm doing this tomorrow. Now I'm feeling drunk. Oh my god! Really?
Haley, look out! If you're gonna gag, go away. Are you guys chewing it? I am. Take it slow. I'm getting a little dizzy. I'm not gonna pass out, right? No one's gonna take advantage of me. Oh, please. No. You're vulnerable. I'm snorting. Yo, I don't want to look. I'm sorry, Haley. I love you. I can't see it. I can't see it. I love you guys. How are you feeling? I'm feeling so good. Are you feeling like kind of a little drunk? Oh my god, like high. Say again? Have you had your time? Yeah. Yeah? Well, here, look. I don't want to. Isa ito sa sobrang hindi ko makalimutan na pangyayari o ganap dito sa isla ngayong buwan na ito dahil sobrang napakalawak ng inabot ng aming mga usapan dito. Talagang nagpapasalamat kami, naging grateful kami na blessed kami and na nandito kami sa napakagandang lugar na ito at sobrang saya ng pakaramdam kasi punong-puno ng pag-asa yung mga usapan namin at saya sa aming mga pagkatao. Kumbaga talagang nasulit namin ang moment na halos walang tao sa isla at kami-kami lang. Talagang dami namin na pag-usapan ng mga malalim na bagay at kung saan-saan na umabot. Sobrang na-enjoy namin at mas nagbigay pa sa amin ng bonding yung nga which na-serve naman yung purpose. Siyempre, meron din silang incense making dito at proud naman akong ibahagi ang kultura ng pagpapausok at mga tradisyon na may kinalaman sa insenso dito sa ating bansa. So, kaya na-enjoy naman nila ang incense making workshop na ito. To work with cacao, and what I noticed is like I would sit with cacao, sort of my morning ritual, and it would just open my heart up. Pagkatapos, isa sa gabi ng kanilang retreat ay tinuruan ko sila ng basic. Technically, hindi ako expert dito. Shinare ko lang yung mga basics na alam ko. Yeah!